Wala pong ibang kaparaanan para sa kaligtasan ng sino mang tao sa buong daigdig, maliban sa paraan na ginawa ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16, sapagkat mahal ng Diyos ang sanglibutan ay kanyang ipinadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi siya ay magkaroon ng buhay na walang katapusan. At ganun din ang sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 9, na pinadala niya ang kanyang anak na kung saan sa pamamagitan niya ay maaari po tayo magkaroon ng kaligtasan. Mga kaibigan, sa buong mundo mayroong iba't ibang relihiyon ang nagtuturo na ang kaligtasan umano ay makamit lamang ng sino mang tao sa pamamagitan ng pag-anib ng isang relihiyon. Sa Pilipinas, mayroon po akong 3 relihiyon na magkatulad ang kanilang katuruan, na ang kaligtasan kuno ay makamit sa pamamagitan ng pag-anib ng kanilang relihiyon. Pero kung pagbabasihan natin ang Biblia, ang kanilang katuruan ay taliwas sa nakasulat sa Biblia. Dahil nga sa unang verse na aking sinabi, si Jesus ang pinadala ng Diyos, na kung saan sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. At ang sabi dito sa Acts chapter 4 verse 12, babasahin ko, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maliligtas, kundi si Jesus lamang. At ang sabi ni Jesus mismo sa John chapter 14 verse 6, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Mga kaibigan, si Jesus mismo ang nagsabi ng verse na yan. Ngayon ang tanong ko, sino ang ating paniniwalaan? Si Jesus na sinasabi ng Biblia na ay Diyos, o ang mga taong nagtatag ng relihiyon na nagsasabing maliligtas lamang tayo kapag umanib sa kanilang relihiyon? Sino sa kanila ang dapat nating paniniwalaan? Para sa akin mga kaibigan, mas piliin kong paniniwalaan siyempre ang ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay Panginoon. Yung mga nagtatag ng relihiyon na nagtuturo na makamit lamang ng isang tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang mga itinatag na relihiyon, mga kaibigan, hindi pa isinilang sa mundong ito ang mga taong yan. Lahat ng mga taong nagtatag ng mga relihiyon, wala ni isa sa kanila ang isinilang. Hindi pa sila isinilang sa mundong ito. Si Jesus ay tapos na nag-alay ng kanyang sariling buhay sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi pa isinilang ang sino mang taong nagtatag ng relihiyon. Nakasulat na sa Biblia kung ano ang kaparaanan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ito nga yung ginawa ng Diyos, na kanyang ipinadala si Jesus sa sanglibutan upang sa pamamagitan niya, kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo ay hindi mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang katapusan. Malinaw po na yan ang sinasabi sa Biblia. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, si Jesus ay pumarito upang bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao sa buong daigdig. Dito pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig. Nung tayo makasalanan ay kanyang pinadala si Jesus upang mamatay para sa kabayaran ng ating kasalanan. Romans chapter 5 verse 8 at Romans chapter 4 verse 25. Ang sabi dito sa Romans chapter 4 verse 25, siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. So si Jesus ang nag-alay ng buhay, ng
sarili niyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At siya ay muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw matapos nang siya ay mamatay upang tayo ay mapawalang sala. Kaya uulitin ko mga kaibigan na malinaw sa Biblia na walang ibang kaparaanan para sa kaligtasan ng sino mang tao sa buong daigdig maliban sa paraan na ginawa ng Diyos. At ito yung pagpadala niya sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus dito sa sanlibutan upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So wala po talagang katotohanan yung mga katuruan na nagsasabing maliligtas lamang tayo kuno kapag tayo ay umanib sa kanilang relihiyon. Hindi po ganon ang nakasulat sa Biblia. Kaya sa napakaraming tao sa buong daigdig na nalinlang sa ganong katuruan, na naniniwala na sila ay maliligtas dahil sila ay kaanib sa mga relihiyon na nagtuturo na ang kaligtasan nga ay sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang relihiyon. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Wala naman pong hindi naman po bawal para sa lahat ang salita ng Diyos. Maaari po na tayo magsuri. So ang payo ko po sa mga taong yon na naniniwala sa katuruan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng isang relihiyon, na magbasa po kayo ng salita ng Diyos upang kayo ay huwag malinlang. Mga kapatid, kapag tayo ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy dahil sa ating pagtanggi na sumampalataya kay Jesus at pinili nating sumampalataya doon sa katuruan ng mga taong nagtayo ng relihiyon, kapag tayo ay mapunta doon sa dagat-dagatang apoy, wala na pong pag-asang makaalis pa po tayo. Forever doon na po tayo sa impyerno kapag doon tayo sa impyerno napunta. Kaya fake yung salvation na inaasahan po ng mga taong naniniwala sa mga nangangaral na ang kaligtasan ay makamit lamang natin sa pamamagitan ng pag-anib sa kanilang itinatag na relihiyon. Uulitin ko, hindi pa ipinanganak ang mga taong nagtatag ng relihiyon. Nakasulat na sa Biblia kung ano ang kaparaanan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Mabuhay po ang lahat.